Linggo na naman, sending good vibes to everyone dahil dapat lagi tayong nakangiti para all day long tayo ay #stay positive. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeart PH. Sa pagpapatuloy nating Build It Right series, wiring system para sa ating tahanan. Sigurado ba kayong ginagawa nyo yan nung nagpagawa kayo ng bahay? Ida-double check yan ating guest host na si Rovilson Fernandez. Oh, hey! What a beautiful day to just sit back, relax, and enjoy this lovely Sunday morning with all of you guys. I got my fresh cup of coffee. I'm already watching the TV, and it's fired up, waiting for my favorite TV show, iHeart PH. Not to mention all of my gazillions of gadgets charging and plugged in one single extension cord. Oh, what can go wrong? Val, you're so funny. What's that smell? Tuyo? No. No. No, no, no. Oh, man. Woo. Man, that was close. What did I do wrong? Naku, Rov! Buti na lang at naagapan mo yung pag-apula sa apoy. Octopus wiring at overloading is really a big no-no dahil tako, aksidente at disgrasya talaga yan. Octopus wiring, overloading. Those are the rampant cases talaga na nagkakos ng electrical faults and eventually fire hazards. Since nagtitipid ka nga, isasaksak mo lang doon, isasaksak ko lang din dito without knowing na hindi na pala kaya ng wiring system mo. And eventually, yun, mag-give up na yung integrity ng wiring system mo. Ang pagbuo nating dream home ay hindi lang basta pundasyon, pader, kisame at bubong. Mahalagang parte din nito ay ang pagpaplano ng electrical wiring system. Yung electrical wiring natin, it's a very essential commodity. Ginagamit natin yan sa ating pang-araw-araw where we charge our gadgets, our phones. And so, securing our electrical wiring system is very crucial, not only for our day-to-day lives, but also for the safety of our equipments, of the people inside. Sa sobrang crucial ng system na ito sa ating tahanan, mayroong guideline na sinusunod lahat ng electrical practitioners sa bansa para masigurong ligtas ang bawat gusali. The Philippine Electrical Code is the comprehensive guideline ng isang licensed electrical practitioner. In short, ito yung Bible namin. It ensures safety, economicality, at the same time, efficiency ng buong wiring system natin. To ensure the proper layout and design, meron po tayong sinusunod na law. Galing po talaga yan sa RA 7920 natin. Ito yung nagsasaad na only licensed electrical professionals could conduct the design, calculation, implementation, commissioning, and inspection of electrical wiring system. So, if ilalabag po natin yon, meron po tayong kaakibat nun na penalty. Pero paano nga ba nagsisimula ang maayos na electrical wiring system? In engineering terms, we have what we call blueprint. So ito yung sinusunod natin kung paano natin i-construct, paano natin gagawin ang isang electrical wiring system. After the blueprint, dapat din tukuyin ng inyong chosen electrician kung gaano nga ba kalakas kayo kukonsumo ng kuryente. Very important yung isang site visit para ma-tailored fit natin dun sa kailangan talaga ng client. Sa planning stage pa lang, we consider the demand load ng client. Pag malaki yung wire natin, tapos maliit yung breaker natin, from time to time, pag kaya yung load natin is sobra pala sa breaker natin, time to time magtitrip yung breaker natin. Pero pag maliit yung wire tsaka malaki yung breaker, then tayo magkakaroon ng major problem kasi masusunog po yung wire nang hindi na nagtitrip yung breaker natin. Maging materyales gaya ng mga electrical wire na gagamitin ay pinagpaplanuhan. Pag residential siya, usually ginagamit nating wire for application ng indoor lang naman. No, we usually use TW. TW means pang dry application. But if it's for outside application, kailangan siya na ma-expose sa weather, we usually use THHN. So meron yung plastic cover. Payo ni Engineer Emil, siguraduhin magpakonsulta muna sa eksperto para sa inyong wiring system.
dahil ang pinakadelikadong kalaban ng isang homeowner ay ang mga risks na hindi nakikita gaya ng kuryente. In order for us to have a good and safe wiring system, ito po yung sinasabi nila, ba't po ang mahal ng electrical wiring system? Kasi po ganito, hindi po natin nakikita yung kuryente. Kung meron po tayong materials na as much as possible hindi natin titipirin, yun po yung mga electrical wiring devices and electrical wiring cables natin na ginagamit po sa ating pang-araw-araw. Alamin ang ilang hazards na maaaring mangyari dala ng poor wiring system and practice at mga tips kung paano makaiiwas dito sa pagbabalik ng iHeart PH. Mapanganib ang hindi maayos na wiring system sa ating mga bahay. Kaya makinig na mabuti sa payo ng ating mga eksperto. Pasok, Robilson! Nagmistulang sampayan na ang tinutuluyang bahay ng nakilala naming lola na si Teresita Bordallo. Paano ba naman? Nakalambitin at walang anumang maayos na sistema ang mga wire sa kanyang silid. Ang masama pa, lahat silang nakatira dito, sama-samang nakikisaksak sa extension cord na nagkabuhol-buhol na sa dami. Yan lang kasi ang available na saksakan sa baba, isa lang. Ako lang naman mag-isa. Hindi rin ako nagsasaksak pag walang tao. Hindi ako magsasaksak mag-isa. Natatakot po akong makuryente. Lubhang mapanganib at peligroso ang sitwasyon sa bahay ni Teresita. Lalo't ang ganitong poor wiring practice ang madalas pinagmumulan ng fire-related incidents sa isang bahay. There are rampant cases nowadays na yung major causes talaga ng fire is due to electrical hazards. It's either loose connections, overloading, or short circuit. Now, these are the potential hazards na nagmumula talaga directly from electrical wiring systems. So, these hazards can happen over time or instantly. So, it's very, very important na meron tayong tamang wiring systems because these hazards are unforeseen. And hindi po natin ito nakikita kasi yung kuryente po, hindi po visible not unless nagkakaroon na po tayo ng contact. Now, aside from overloaded sockets and circuits, damaged electrical appliances, well, they can also contribute to fire-related hazards. So, make sure that your electronics are always in good working condition. And if there are any signs of damage or loose and exposed connections, well, you know what? That is your cue to have it replaced. May iba ring appliances na may mataas na amperes o amp na hindi dapat basta-basta sinasaksak sa mga electrical outlet. 15 amp outlets ang karaniwang ginagamit sa mga everyday appliances. Pero para sa mga high-power appliances gaya ng refrigerator, stove, air condition units na nasa 20 amps pataas, kinakailangan nila ng sariling outlet at circuit para ma-handle ang mataas nilang amp at maiwasan ang overloading. Now, another safety practice is to avoid placing your electronics near water. After all, water is a conductor of electricity and can increase the risk of shocks and short circuits. Oh! Wow! Somebody needs to fix this. Kailangan din matiyak na mayroong proper insulation sa ating wiring system. When you say insulation, ito yung protection from the bare wire papunta dun sa mga either equipment natin. So yung insulation natin, yun yung nagsaseparate sa atin from getting electrocuted. Napaka-importante po nun kasi pag meron tayong poor insulation, magkakaroon po tayo ng either electrocution, short circuit, those are the risk na pwedeng mag-occur. May kasabihan nga tayo na prevention is always better than cure. At maging sa paghahanda para sa ating dream home, the saying also holds its merit. Kaya naman pagdating sa isang complex requirement gaya ng electrical wiring system, huwag na magtipid lalo't kaligtasan nyo ang nakataya dito. Yung tips na pwede nating ibigay is that from the planning stage pa lang po is really, really important to consult a licensed electrical professionals. Bakit po? Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng standards at the same time safe and economical way.